Okay, heto na ang hinihintay ng taong bayan. Okay, itong si Tito Sotto, posibleng mapalitan na as Senate President dyan sa Senado, di ba? Oh, yan ang hinihintay ng taong bayan. Alamin mamaya bakit, okay? Bakit itong si Tito Sotto ay posible nang mapalitan as Senate President, okay? Yan ang una nating topic mamaya. Pangalawa, pinanindigan ni Ombudsman Remulla na may copy talaga siya dyan sa arrest warrant ni Bato. Imaginein mo, no? Mas may access pa siya sa loob ng ICC compare dito sa spokesperson ng ICC. Ganyan po ka powerful si Remulla. Kasi mantakin mo, dinideny ng ICC, ha? Nagdi-deny ang ICC na wala pang warrant of arrest. Wala pang gano'n na nangyari. Pero si Remulla may copy na. So kung i-analyze mo, meaning to say, may access siya sa loob ng ICC. May connection siya doon, di ba? Wow, Remulla. Wow. Ito, pangatlo nating pag-uusapan, Vice President Inday Sara Duterte. Ito ngang tinatawag niya na chismis, itong mga ipinakalat ni Ramon Tulfo. Di ba? So akala siguro ni Ramon Tulfo papatulan siya ni VP Sara. Sinabihan lang siya, chismis lang yan. Yung destabilization raw, na destabilization plot na nilista-lista niya yung mga pangalan doon, tapos si VP Sara pa yung financier. Nasama pa si Chavit Singson. Mamaya atin yang tatalakayin kasi itong si Chavit Singson ay nagsalita na patungkol dito sa destabilization na ito. Okay? At meron pong sinabi itong si Chavit Singson. Abangan nyo yan mamaya. Yan po ang panghuling video natin. In-interview itong si Chavit Singson. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay, so nung paggising ko kaninang umaga, ang unang nakita ko sa cellphone ko ay ito ngang breaking news na meron raw di umanong kudita, okay, na nangyari, okay, nag-iikot na ito raw si Tito Sotto ay posible ng palitan bilang Senate President. Ito yung balita, nag-breaking news kaninang umaga na meron pong ganong mga pangyayari. Ito yung balita, ipapakita ko sa inyo at tayo po mag-analyze tungkol sa sitwasyon na ito. Okay? Ito yung balita. Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Sotto III na mayroon siyang naririnig na mga usapan ng kudeta sa leadership ng Senado. Sinabi niya ito sa isang panayam kahapon. Sa deskripsyon ni SP Sotto, sinabi nito na mayroong umanong lumalakad at mayroong kumakausap. Gayunman, So, ang sabi ni Sotto dito na siya sa kanya mismo nang galing sa kanya mismo nang galing na may naririnig siya sa loob mismo ng Senado. Syempre, araw-araw magkasama sila doon, no, mga senators. At syempre, hindi maiiwasan yung mga minions nila. Kasi yung mga senador na yan, meron yung mga secretaries, yung mga galamay nila ba in every offices ng mga Senado. Syempre, hindi siguro maiiwasan na merong usap-usapan na meron ng nagpalakad ng boto siguro na tanggalin na natin itong si Sotto kasi wala na sa katinoan ng utak. Baka may ganun, baka may ganun. So sa balitang ito, nanggaling po kay Tito Sotto ang sabi nila kudita, okay? So meron raw nagpalakad, meron daw mga sino kaya ang naglakad-lakad niyan? Artista, ba? Senador ba yung naglakad-lakad diyan para Kagaya rin yan, alam mo Tito Sotto, kagaya rin yan sa ginawa nyo kay Chis Escudero. Nabigla na lang si Chis Escudero na nagkudita na pala. Papalitan na pala ako. 'Di ba? So kung ano yung nararamdaman mo, yun rin ang kung ano yung nararamdaman ni Chis Escudero dati, yun rin ang mararamdaman mo. Okay. Pero mamaya, laliman pa natin ang ating analysis, Patuloy muna tayo. Yan sa parin-anya siya sa kanyang liderato at ipinauubaya sa karunungan ng mga kapwa niya senador ang liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Okay, so yun po ang balita. Okay? Na itong si Tito Sotto, may narinig siyang posibleng kudita laban sa kanya. Ngayon, kung meron kang maririnig na ganyan, Tito Sotto, hindi mo ba na-realize na there is something wrong
there is something wrong sa inyong liderato. Kasi kapag meron pong kudita na usap-usapan, meaning to say, hindi ka na gusto ng mga hindi ka na gusto ng mga kapwa mo senador dyan. At kapag magkudita at ikaw ay matanggal bilang Senate President, you are the first Senate President na pinaka maikli ang pagiging di ba? Kabago-bago mo lang na naging Senate President dyan, matatanggal ka na kaagad. Kasi ako sa sarili kong paniniwala, ako naniniwala ako na talagang totoo yan na may nagpaplano ng magkudita dyan sa loob ng Senado laban sa kanya. Kasi, mantakin mo, maganda na sana yung takbo ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee kasi po, alam naman natin, ang Senado, kung ano po ang hinanaing ng taong bayan, pinakikinggan yan. Ano ba ang gusto ng taong bayan? Matumbok yung mastermind sa flood control anomaly because that is the biggest problem na nangyari ngayon sa Pilipinas. Papunta na doon Papunta na yung direction ni Chis Escudero, ni Senador Marcoleta as Blue Ribbon Committee, pero biglang nagkudita rin. Ako nagtataka nga ako doon no? Akala nila siguro na kailangan ng palitan itong at that time akala nila siguro na kailangan na natin palitan itong si Chis kasi mukhang siguro nagsasawa din sila kay Chis. Pero ako nagdududa ako. Na-realize ng mga senador na mas okay pa yung kay Chis Escudero compare dito kay Tito Soto. Sobrang magulo, sobrang walang direksyon. Wala, ang bagal-bagal. Ang napapahiya po dito, ang Senado na as a whole. Dahil sa weak leadership nitong si Tito Soto, madadamay lahat ang mga senador dyan. Kagaya ng ginawa ni Martin Romualdez sa House of Representatives, kung maalala ninyo. Ang daming batikos, ang daming mga paepal, yung mga ayuda, kung ano-anong mga blank items na nangyari doon, PI, lahat ng issue doon sa House of Representatives will reflect all the members of the House. Kagaya rin dito sa Senado. Nafi-feel siguro ng Senado na bumababa po ang moral nila sa Senado dahil sa liderato nila. So kailangan ng palitan itong si Senate President Tito Soto. So tanggapin mo yan kung meron ng nagkudita. Hindi siguro aabot ng isang buwan mapapalitan ka na dyan. Kasi po, alam mo Soto, ang dami ng tapos meron pang mga chismis. Sasabihin na lang nating chismis. Pero kahit chismis ito nakakasira po ng moral ng Senado. Yung mga ipinakalat ngayon ni Anjo Iliana patungkol sa'yo, nakakasira yun. Kasi, bantakin mo, Anjo Iliana, matagal mong kasama sa trabaho dyan sa noontime show ninyo, matagal mong kaibigan, ika nga sabi nila, ito yung mga taong kilala ka talaga kilala ka kasi hindi ito baguhang artista itong si Anjo Iliana. Pero mantakin mo, sinabi, nilabas yung baho mo. Ewan ko na lang kung totoo o hindi pero bakit? Sa tingin ko, mas maraming naniniwala kay Anjo Iliana ngayon compare sa'yo. Kasi si Anjo Iliana, alam mo ba kung anong nakita ko kay Anjo Iliana? Isang desperadong kaibigan na sa Bisaya pa sa amin, ang tawag namin dyan, namatas. Okay, namatas ang term namin dyan. Okay, siniraan nyo ako, sige, mag-revenge ako. Ilalabas ko lahat ng baho mo. Parang ganun ba? Namatas na si Anjo Iliana. So, doon pa lamang, wala kang sinasagot, hindi mo nga ma-confirm si Anjo Iliana kung tama yun o hindi. Sinabi mo lang na wag kang manira pero wala kang detalyadong explanation kung tama o mali o nagsisinungaling si Anjo Iliana. So parang nagpa-safe at tahimik ka sa issue. So anong ibig sabihin nito? Naaapektuhan po ang buong Senado. Okay? Pero ano lang yun pangalawa lang yun yung issue na yun, pangalawa lang yan Ang unang issue dito, yung the kind of leadership mo. Watak-watak ang Senado ngayon. Natutuwa na nga yung mga taong bayan nung nandyan si Marcoleta, si Jinggoy Estrada, na talagang walang preno. Talagang kung sasabihin yung dapat sabihin, di ba? Dati parang
nahihirapan kayong mabanggit yung pangalang Zaldico at Martin Romualdez. Pero itong mga taong to, sila lang po ang may kusang loob na pag-usapan yan inside the Senate. Takot pa nga yun sila Bryce, di ba? Sila District Engineer Alcantara, takot pa nga mabanggit at that time. But nung si Diskaya na ang tinanong, ay talagang tinutulungan nila Marcoleta at Chis Escudero na mabanggit talaga ang dapat mabanggit. Pero kayong dalawa ni Ping Lacson, sorry to tell you, but you are very weak. Pareho lang kayong dalawa. Matagal na kayo sa Senado, pero ano bang nagawa ninyo? Wala pa rin kayong mga bayang. Totoo yan. Tuta pa rin kayo. Diba? Huwag kayong magpatuta, sir. Kampihan nyo ang taong bayan. Ika nga, sabi ni Anjo Iliana, huwag kang magalit sa akin kung si Vice President Inday Sara Duterte po ang aking suportahan. Diba? Huwag kang magalit sa akin. Kasi yung sinuportahan mong presidente ngayon, ayaw ko. Sabi ni Anjo Iliana, ayaw ko ng bangag. At idineklara ko na yung sarili ko na isang DDS. Yan, palakpakan. Diba? Palakpakan, Anjo Iliana. So, alam mo naman na si Anjo Iliana lamang po ay iniisip lang niya kung ano yung tama. Sa tingin niya tama ang magsuporta ako kay BP Sara, ito yung gagawin ko. Wala na akong pakialam kung kaibigan tayo, Tito Soto. Huwag kang magalit sa akin. Yan ang sabi niya. Okay. So, ano sa tingin ninyo, taong bayan? Gusto nyo ba na i-comment nyo ha? Gusto nyo bang matanggal si Tito Soto bilang Senate President? Kung gusto nyong matanggal si Tito Soto as Senate President, bakit? Okay? Ilagay nyo ang rason, bakit? Okay? At kung gusto nyong mananatili si Tito Soto as Senate President, bakit rin? Bakit gusto nyong mananatili siya? Dalawa lang yan ha. Tingnan natin yung comment niyo kung ano yung opinion nyo patungkol dyan. Okay? Punta tayo sa next na topic natin. Ito. Si Rimulya ay naninindigan na may kopya siya sa warrant of arrest na hindi siya nagsisinungaling. Pero ang sabi ng taga-ICC, ang spokesperson nila doon na tinanong in interview, wala pang warrant of arrest kay Bato. So sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Sino ang mas papaniwalaan natin? Yung ICC spokesperson o si Rimulya na nagtatrabaho lang kay Bongbong Marcos? Sino mas papaniwalaan natin? O di ba kaya'y may special access itong si Rimulya sa loob ng ICC? Yan ang malaking tanong. Panoorin natin itong balita na ito. Naninindigan si Ombudsman Crispin Remulla na totoong mayroong arrest warrant si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Ayon kay Remulla, mayroon siyang unofficial copy nito sa kanyang telepono, ngunit kailangan itong dumaan sa official channels bago tuluyang maisagawa. Dagdag pa nito, nauna siya kaysa sa Department of Justice na makakuha ng kopya matapos imagine that one, mas nauna pa siya sa DOJ. Di ba? Mas nauna pa siya sa DOJ, di ba? At mas nauna pa siya sa spokesperson sa ICC. Nasa kanyang telepono na. Bas ng pahayag ang DOJ na kinukumpirma pa nila ang naturang arrest warrant. Hindi naman nagdetalye pa si Remulla at sinabing nasa executive branch na ang posisyon para gawin ito. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya mas alam ko meron. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement niya. Kasi wala, nauna ako sa nila. So yan ang ipinagmamayabang ni Rimulya ngayon. Na I have a copy of the warrant of arrest. Okay? Ito yung analysis ko dito ha. Himay-himayin natin ito ng mabuti. Dalawa lang ito. It's either si Rimulya ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Kung dito naman tayo sa spokesperson ng ICC, dalawa lang yan. It's either yung spokesperson ng ICC may tinatago, ayong sabihin, o wala talaga, nagsasabi ng totoo na wala talagang warrant of arrest si Bato. Pero ang malaking tanong, bakit sinabi ni Rimulya na kahit sa kanyang cellphone may copy na siya sa warrant of arrest? Kung laliman mo yung isip mo, kasi ganito yan. Ano ba ang personality ni Rimulya? Meron itong personality na papansin. Diba? May Yan ang experience natin rin ni Rimulya. Nung kay Teves, Alice Gu, sino pa ba? Si Kibuloy, si Bantag. Ang napapansin natin sa pattern ni Rimulya, ang kanyang personality, gustong laging tanungin ng media. Paborito ni Rimulya yung nakaharap siya sa media.
Mas marami pa siyang oras na makipag-usap sa media compare sa trabaho niya dyan sa ombudsman. Ito lang yung ombudsman na araw-araw humarap sa media. Ganyan siya. Okay? Yan ang personality ni Remulla. Ngayon, nung sinabi niya, basta, ito yung nababasa ko. Kasi mas papaniwalaan ko ang spokesperson ng ICC. Okay? Kasi, ano yan eh? Bakit ako mas naniniwala sa ICC? Sa totoo lang, kasi po, meron po silang tinatawag dyan na para bang hindi ka basta-bastang magbalita ng hindi totoo. Malalagot rin yung mga spokesperson dyan na nagpakalat kang walang arrest warrant pero meron naman talaga. Or wala pa sa signal na i-announce mo ito. Siguro, parang ganyan. Pero, si Remulla, no? Nagdududa rin ako na sinabi niya, may kopya na ako sa aking cellphone. Basta may kopya ako. Kasi anong ibig niyang sabihin? Para yung media magbuntot ng magbuntot sa kanya. Yan rin ang ikinaligaya ng Remulla na ito. Pasikat yung personality nito. Gusto niya na laging hinahanap siya ng media. Remulla! Sir, totoo ba? Nasa cellphone mo, pakita nga. Ganon. Di ba? Kasi kapag lagi kang binubuntot ng media, ano yan eh? Propaganda. parang advertise rin yan sa, hindi pala propaganda, parang advertise rin yan. May term yan dyan eh. Parang airtime rin yan eh. Kasi duda ko rito, may plano talaga ito sa 2028. Baka lang. Baka ito rin ang pambato ni Bongbong Marcos. Kasi wala na itong future sa politika. Kasi sirang-sira na po ang pangalan ni Remulla. So, wala na siyang ibang kaalyado kundi si Marcos na lang. Baka gagawin siyang vice president ni Marcos. Posible. Baka pwede siyang gawing senador ni Marcos. Di syempre papalitan siya bilang ombudsman. Mas gusto niya yun. Okay? So, napaghalataan ko mismo kaunti, no, si Remulla, na gustong-gusto siya na binubuntot ng media. Kaya sinabi niya, may kopya ako. Kahit walang kopya, ha? May kopya ako. Kasi, marami lang naniniwala na si Remulla, parang sinungaling, nagpi-fake news. Maraming naniniwala. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Maraming naniniwala dyan. So, yun po ang analysis ko dyan. Okay? Na, he is playing with the media para magbuntot sa kanya yung media. Okay? So, ano sa tingin nyo? Nagsisinungaling ba si Remulla? Bakit? Ilagay nyo dyan sa comment section, ha? Nagsisinungaling ba si Remulla? O nagpasikat lang? Bakit? Bakit siya kailangan magpasikat? Anong plano niya sa 2028? Dito tayo sa spokesperson ng ICC. Ilagay nyo dyan. Tama yung spokesperson ng ICC? O nagsisinungaling yung spokesperson ng ICC? Tungkol dyan sa arrest warrant ni Bato, kung meron ba o wala. Okay? Mag-comment kayo. Ilatag yung opinion nyo para makita natin kung alam nyo ba ang personality ni Remulla. Di ba?